Yung sa 5.6 million na yon, nanonood ng EAT yun, sigurado. Ayan na tayo'y nandito ngayon sa Tunay na Kritiko Channel at syempre, eto po ang inyong lingkod na si BT. Talagang tuwan-tuwa ako sa tugtog ko ngayon. It's like a buduts, no? Di ba? Yan ang yan ang uso ngayon di ba? Habang nagsasalita ka, merong pumapasok na tugtog, di ba? Para iwas boring naman ng konti. At syempre, meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Ders TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Ders TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Ders TV. At syempre, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Ders TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hello po sa inyong lahat. Ayan Na po kayo. Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit Dowercads na tagahatid na mga legit na kaganapan tungkol sa TVJ. Kaya kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, nako, i-click nyo na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita, ay mano-notify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ng balitaan, ay nais ko lamang muli na magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa aking mga daily update. Yes. Eto na at simulan na po natin ang balitaktakan at unahin nating pag-usapan ng tungkol po kay Paolo Contis na kung saan ay tiklop matapos ng sunod-sunod na pagpapatawag ng MTRCB sa mga noontime show sa kanilang opisina. Kaya si Paolo Contis kahit gustong-gusto magbitaw ng mga green jokes, hindi niya na lang binibitawan sa show na Tape Bulaga sa takot na maging ang Tape Bulaga ay maipatawag din po ng MTRCB. So narito po ang kanyang naging pahayag. Sabi ni Paolo Contis, dami Contis, ng problema ng Tape Bulaga tapos papatawag pa ng MTRCB, di Mariosep, natambakan na sila. Grabe, no? Kahit naman paano siguro dapat makalusot naman sila kahit paano dyan. sobrang maingat ako, bulalas ni Paolo nang makachikahan namin ng August 13, linggo sa look test ng pelikulang Pusha Libre na pagbibidahan nila ni John Arcilla sa Mavs Production. Aminado si Paolo na minsan ay mahilig siyang magbitaw ng mga green jokes pero ngayon daw ay ingat na siya. Sabi niya, actually, may mga jokes like for example na be happy, may mga ginagawa akong jokes na habang nire-rehearse, sandali, wag na lang nating gawin yan. Kahit sabihin mong para sa'yo, wala, bakit mo pa i-challenge yung sistema, 'di ba? Might as well be safe. Sad ng aktor, TV host. Marami naman daw joke na safe kaya ayaw na niyang magbakasakali para lang magpatawa. Hindi kasi alam mo na, hindi mo naman pwedeng sabihing uso pero sabihin na nating mas maraming matang nakatingin ngayon. Oo, marami talagang mata nakatingin sa inyo. Isang pagkakamali nyo talaga. Hindi sila nanonood para dumagdag sa mga views nyo. Talaga nakatitig lang sila sa inyo. Diba? So sinasabi mo yung mga bitaw-bitaw na yan, di good. Mas maganda yung sinasabi mo na ikaw ay maging maingat. No? Sa dami ng problema, wag mo na idagdag yung MTRCB sa inyo. Diba? Kapag nadagdag pa yun, ako si Mariosep, na natampulan na kayo. Diba? At saka naman kung ikaw nag-iisip ka doon sa nagawa ni Wally Bayola, doon sa Sugod Bahay, nung napamura siya, is yun ay hindi naman sinasadya at hindi niya intentionally na gawin yung bagay na yun. Dahil kung intentionally niyang gagawin yung bagay na yun, di dapat kumuha siya ng ice cream at gumanon siya, sabay gumanon. Sa kabila kasi cake kay Wally ice cream. Para happy birthday. Diba? Ganun yun. Hindi intensyon ni Wally yung nangyari na yun. Dala lang yun ng sobrang saya. Kahit ikaw, pag ikaw tumagal sa programa na yan, kahit ikaw darating ang panahon na kapag ikaw ay natuwa, pag ikaw masweldo ka ng malaki, may mabigyan ka ng bonus dyan, ay, diba? Nagkakaroon ka ng reaksyon na ganun
No, lahat tayo pag natutuwa, napapamura tayo eh. Minsan pag nanalo tayo eh, di ba? Lalo na siguro sa loto, pag nanalo ka, sang katutak na mura masasabi mo. Mas nauuna ka pa nga magmura kaysa magpasalamat ka sa taas. Eh. Di ba? Ganun yun. So, iba ang sinasadya sa hindi sinasadya. So, kung ikaw mas maganda, pinaplano mo yung ginagawa mo, edi good. Di ba? So, responsibilidad mo rin na kung para sa'yo wala kang na-offend o para sa'yo hindi paano kung meron? So, dun ka na lang sa pinaka-safe. Bakit hindi? Kung makaisip ka naman ng patawang super safe, di dun ka na kesa i-challenge mo pa yung sistema. Ingat talaga pero more than ingat, dapat may respeto at tiwala na ang audience ay kayang maintindihan at maka-appreciate ng magandang panoorin na hindi basta-basta itinuturing silang pulubi. Tulad ng Mendicacy in on-time show in the Philippines, study ni Jonathan Ong sa kanyang librong The Poverty of Television. Nagsimulang mag-research si Jonathan Ong makita niyang nagagamit ang kahirapan sa paraan at uri ng entertainment at pang-aliw sa mga kababayan natin. Sana nga beyond the MTRCB summons talagang pag-usapan pa kung paano i-level up ang aliwang pang Pinoy. Sa akin naman, no, yung sinasabi dyan na yung kahirapan is nagagamit sa mga segment sa telebisyon kapag binibigyan ng premyo like mga yan sa mga sugod bahay o kahit saan pa, hindi lang sa sugod bahay, marami pa. Siyempre, nandudoon ng sa poverty, nandudoon ng mas nangangailangan. Alang nga namang ikaw magsugod bahay ka, tapos ang susugurin mong bahay, mayaman. Yung tipong mayaman pa kay Jose, mayaman pa kay Tito Vic and Joey, susugurin mo, tapos bibigyan mo ng premyo. Siyempre, saan ka? Diba? Kahit naman pa paano yung mga kababayan nating nasa middle class, mas gusto nila na ibigay nyo na lang yan sa mas nangangailangan. So, sino ang mas nangangailangan? Yung mga kababayan nating naghihirap. Doon sila nagfo-focus. Diba? Mas kailangan nila yun eh. Kaya hindi rin pwedeng maging katwiran na nagagamit ang poverty, yung kahirapan sa mga ganyang game show, sa mga ganto, ganyan, sa mga papremyo. Wala naman tayong magagawa dahil nandudoon nga, mas kailangan nila yun. Diba? Ang sinasabi ko nga, ikaw ba bibigyan mo ng papremyo yung mayayaman? O diba? Napakaano naman nun. Siyempre, iba naman magre-react na, mayaman na yan, bibigyan nyo pa ng papremyo? O diba? Kumbaga, doon sa mas kailangan. Yung mga kababayan natin na mas kailangan, yun ang tinututukan. Hindi, dyan nga, sige, kahit kalahatan. O, para namang kapal-kapal naman ang mukha mo pag ang yaman-yaman mo na tapos bigyan ka ng premyo, tanggapin mo pa. Diba? Pwera na lang kung ikaw is mayaman ka, tapos tanggapin mo yung premyo, nanalo ka, ipamigay mo sa mga kababayan nating mahihirap. Ganun yun eh. Diba? Mas nakatulong ka pa. Yung tinulong sa'yo, tinulong mo na lang sa iba. Kasi kung sobra-sobra naman ang biyaya sa iyo, bakit tatanggapin mo pa yan? Mas maraming kababayan na nangangailangan dyan. Kaya yun, kaya doon focus sa sinasabing poverty na yun, ganun. Pero hindi naman syempre na nandudoon yung katuwaan eh. Kaya nga noon time show para malibang yung mga tao eh. Alang nga namang pupunta sila doon tapos magbibigay ng premyo. Ito po ang premyo namin sa inyo. Bibigyan po namin kayo ng 50,000. Tapos bibigyan namin kayo ng ganito, ganyan, ganito. Alam nga naman ganun. Ano po trabaho niyo? Siyempre, bibigyan naman nila ng lakas, ng sigla, ng konting katatawanan. Diba? Importante dyan is nakakatulong sila at hindi nila nilalait kung ano ang pamumuhay ng tao. Yun. Tumutulong sila na nagpapasaya na walang halong panglalait. Di katulad ng iba, makapagpasaya lang, kahit makalait-lait ng kapwa. You know who it is. Tama ba ako? Ganyan po katakot at tiklop si Paulo Contis. Alam niya kasi na nagkakainitan po ngayon. Isa pa, dapat naman talaga na panatilihin natin yung maayos na pananalita sa isang show dahil may mga bata po na nanonood dyan. Hindi porket mahigpit ang MTRCB kaya sila ganyan.
unang-una yun dapat yung i-apply po nila, 'di ba? Dahil live po sila. Meaning on the spot na pag meron silang sinabi, makarating agad 'yan sa mga televiewers at maari po 'yan na mag-cause ng bad effect. 'Di ba? So Yes. dapat hindi lang dahil sa MTRCB kaya sila nagtitino ng ganito, kaya sila Tama. takot ng ganito, bagkos ay upang dapat ay para po sa kabataan po natin. Tama. No? Dahil ang kabataan nga pag-asa po ng ating bayan. Oo, tama. Dapat ikaw na yung kumokontrol sa sarili mo. No, hindi yung sabihin na may MTRCB kaya dapat pino tayo ng konti. Bukod dun sa MTRCB, dapat kayo na mismo ang gumawa na para maging magandang ehemplo sa bata yung napapakita nyo. 'Di ba? Maging magandang programa, 'di ba? Para masubaybayan kahit mga bata. Kasi kung ikaw green jokes ka, ganto ganyan. Syempre green jokes, mga bastos 'yan eh. O hindi magandang joke 'yan. Minsan parang ano 'yan. Hindi dahil sa MTRCB, kundi dahil sa mas magandang maging ehemplo ka, 'di ba? Dahil kapag ikaw ginawa mo pa rin 'yun, sigurado yan na yung MTRCB at ikaw pa ang masisira sa mga tao. 'Di ba? Ang MTRCB is naka-guide diyan sa mga napapanood nating palabas sa telebisyon. Sila yung nagbabantay diyan kung ano ang maling gagawin mo sa telebisyon. Siyempre pinapangalagaan nila yung mga manonood eh. Pero bukod doon, dapat ikaw na mismo ang gumawa sa sarili mo para hindi ka mabutasan ng ganun, no, ng mga tao, ng kahit sino o ng MTRCB. Lang pag-usapan naman po natin ang tungkol kay Boboy Villar na kung saan ay tila baga inasar ni Henny Master Joey De Leon kanina sa live ng EAT during Sugod Bahay. Kasi may isang lalaki po na nasa Ang likuran cute ni eh, no? Mayor Jose Manalo. Blondie yung buhok at sa Oo nga, unang nakita ko yun tingin mo, Boboy Villar talaga yung datingan niya. Kaya ang sabi Ayan, po no? ni Vic Soto kanina, walang gusto Kitang-kita eh, no? Pero medyo parang malaki-laki siya ng konti eh. Matangkad-tangkad siya eh. Pero mas mukhang pogi pa to kay Buboy. Oh. tong kumalaban kay Mayor Jose Manalo. Sabi naman po ni Henyo Master Joey De Leon, napansin daw niya si Boboy Villar sa likuran nitong si Mayor Jose Manalo. Umiwalay na daw sa tape bulaga dahil nagkakagulo na. Mantakin mo, oh, Buboy, oh, kumakalat na yung ano. Ang daming kahawig, no? Basta pag ikaw nagpakulay, no? Pag ako nagpakulay din pala ng ganyan. Ang sinabi ni Henyo Master Joey kanina, kahit i-replay nyo po yung segment po sa Sugod Bahay, marinig nyo po yung sinabi po ni Henyo Master. Kaya, maging si Jose Manalo po kanina, tawang-tawa. Ganon din po si Wally Sino ba Bayo. naman hindi matatawa? Wala lalabas sa likod mo, gano'n, no? Kamukhang-kamukha talaga, no? Pero sa height lang sila nagkaiba, eh. Wala, marami pong natawa. Actually, marami talagang natawa kahit yung audience kanina, kahit yung mga nasa Sugod Bahay, tawang-tawa din po. Dahil sa unang tingin nga naman talaga, kamukha naman talaga ni Boboy Villar, yung lalaking nandoon sa likod po ni... Awig na awig, eh. Pero may angulo siya na ano, mas may itsura talaga siya. Hindi ko naman sinasabing ano si Buboy, ha? Medyo talagang lamang lang ng ano to eh. Lamang ng 10 paligo. No, iba may dating tong isa eh. 'Di ba? Tsaka matangkad siya. No, si Buboy naman cute. 'Di ba? Ganun naman 'yun eh. Buboy, huwag kang magalit sa akin, ha? Baka magalit ka. Ako ay nagsasabi lamang ng totoo dahil kita mo naman talaga medyo talaga may itsura talaga siya. Diba? Yun ang pananaw ko Kung sasabihin ng iba na mas pogi si Buboy dyan, di sa inyo yun. Ako naman ang pananaw ko, mas pogi siya ng konti. Diba? Buti nga konti, hindi ko sinabing diba? Pero peace, peace, man. Peace. Mayor Jose Manalo. Akala ko nga siya talaga yun, unang tingin ko Dahil sa buhok niya po na kulay dilaw. Malamais, ano? Yan humarap na. Kitang-kita naman natin, singkit. Tsaka medyo maputi siya. Yung ng kulay ng buhok niya is bumabagay sa kulay niya kasi yung mga ganyang klaseng kulay ng buhok is bagay talaga sa mapuputing tao. 'Di ba pag sa Koreano yan kinulay, 'di ba, sa mga mapuputi?
Ang gagwapo nila, ang gaganda, gumaganda. Pero pag ganyan ang kulay mo, tapos ikukulay dun sa ano, di ba, nagmumukha kang, ano, tanso na hindi pa nabebenta. Ano ba yun? Tansong, ano ba? Yun na yun. Plus, ganun din po yung bilog ng mukha niya, ganun din siya katangkad. Eh, sino hindi mag-aakala na si Hindi, Bobo? parang mas matangkad to. There's TV. Parang mas matangkad yan. Pag matangkad yan, oh. Oh, hindi naman eh. Kasi parang mas maliit si, ano eh, maliit si Buboy eh. Diba? Parang kasing height niya na nga sila Jose, oh. Oh. Boy Villar yun, di ba? Tila daw baga ito pong sinabi po ni Henyo Master, pang-aasar po kay Buboy na humiwalay. Lakas talaga manginis si Sir Joey. No? Lakas mong balatenga. Mga simpleng tirada ni Sir Joey De Leon, eh, no? Talagang pag hindi ka umilag, boom! Sa pulka eh, duling ka sigurado eh. Sa Bulaga dahil sa pagkakagulo na nangyayari. So isang malaking katatawanan na naman po ito laban sa kabila na sila'y binibira na naman po ni Henyo Master Joey. So ito talagang si Henyo Master Joey, napakatabahan ng utak. So napansin ko nga lang yung kanina, hindi pa nga yun napapansin ni Henyo Master kanina. Sabi ko parang kamukha yun ni Ibig sabihin niya matalas ang mata ni Sir Joey, no? Talagang nakikita niya talaga. Buboy Villar. So Nai-apply niya pa eh, no? hindi rin pinalampas ni Henny Master at napansin niya din pala. Talagang sinabi niya ng live na andyan si Buboy Villar sa likuran ninyo. Di ba? So maraming natawa tuloy dyan po sa audience, dyan po sa E80 Studio. Maging yung mga manonood po sa Sugod Bahay, tawang-tawa din po. So, hindi naman po kasi imposible na isang araw, makita po natin si Buboy Villar dyan po sa E80. Kasi ang E80 po talaga, matatag po yan. Yung tape Bulaga ba nila, nakaka-sure ba sila na sila ba ay tatagal ng 10 years, 20 years? Diba? Hindi natin sure. Lalo na kung ang nakikita po natin sa online views nila, maging sa ratings, ay hindi po ganun kataasan. Sa katunayan, mababa po talaga. Kahit ilapag natin ngayon yung mga ratings po nila, yung mga online views Ayun na po, naman, There's TV ha. Maglalabas ka na naman ng ratings ha. Baka 500 na naman yung lalabas dyan. Si There's talaga eh. Yung E80 na lang ilabas mo. Kasi ang sakit sa kalooban pag nakikita yung kabila. Ilalabas mo, 500 eh. po nila sa Facebook. Meron pa ka 25 eh. Grabe. Merong 25, may 542, may 800. Kung tutuusin, ang nag-share po nito ay si Mayor Isko Moreno. Dating Mayor Isko Moreno, 'di ba? Ilan yung followers noon sa Facebook? 5.6 million. Tapos yung laki. nanonood, 800, 500. Ibig sabihin, yung 5.6 million na yun, ayun yung sumusuporta siguro sa kanya sa politika niya. Pero kung usapan dyan sa pinapalabasan niya is hindi yun ang sumusuporta dyan. Sigurado yung 5.6 million na yun, yung karamihan doon nanonood ng E80. Pusta ako dyan, di ba? Oo, sigurado yan. Oo, sigurado. Malakas ang kutob ko. Yung sa 5.6 million na yun, nanonood ng E80 yun, sigurado. Kasi kung yung 5.6 million na yun is talagang nanonood, dapat nandun, nakikita mo yun dun sa mga viewers. Pero nakikita mo 800 lang nga, sinabi nga ni There's TV. Diba? Ibig sabihin nun, ang sinuportahan nun is yung pagiging Isko Moreno niya. Doon sa ganyan, kung ano yung ginagawa niya sa politika o may ginagawa siya mga vlogs na gano'n sa nilalabas niya, yun ang sinuportahan. Pero hindi yun mean na susuportahan nila kung ano yung programa na pinapalabas ngayon ni Isko kung saan siya nabibilang. Doon nakikita yun. Karamihan dyan nanonood sa E80. O di sa E80, sa Showtime, di ba? Meron mga ganon. Hati yan. 100? So, dinaig pa po nila yung online seller naming kapitbahay na 1,000 yung viewers kada live. Pero sila, entertainment, pero 25, 542, 800, partida, mga sikat yung nag-share nito.
Doon pa talaga nila pinopost sa kanilang mga Facebook account. Pero ang ending, nga, ganun pa rin po talaga yung Wala pa viewers. Ganun kababa yung nakukuha po nilang viewers. Kasi, isa lang ang ibig sabihin yan. Wala pong interesado masyadong manood online sa kanila. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Durs TV. Ayan ha, palakpakan natin si Durs TV. Ayan ha, lumipat na pala si Buboy sa EAT ha. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.